Hayop ka! Wala kang utang na loob! Ang sigaw ni Doña Consuelo habang isinasaboy ang mainit na tsa sa mukha ni Talia. Sa mismong gabi ng kanilang anibersaryo, imbes na yakap ay sapatos ng asawang si Alejandro ang tumama sa kanyang sikmura. Tinapon siya sa kalsada na parang basurang walang silbi habang ang babaeng sumira sa kanya ay nakangising nakayakap sa kanyang asawa. Titigil na ba ang pag-ikot ng mundo para kay Talia? O ito na ang simula ng kanyang madugong pagbangon? Sino ang tunay na may dugong bughaw at sino ang pusong itim? Layas! Huwag mong madumihan ang sahig ng pamamahay na ito ng iyong dumi. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng mansyon. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Talia. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang maliit na regalong binalot sa mamahaling papel. Ito ang gabi ng kanilang ikatlong anibersaryo ni Alejandro. 3 taon ng pagtitiis, 3 taon ng pagsisilbi bilang isang masunuring asawa, at 7 buwan ng pagpupuyat upang tapusin ang isang bordadong panyo na gawa sa pinong hibla ng pinya, isang simbolo ng kanyang wagas na pag-ibig. Ngunit ang panyong iyon, na dinaliri niya ng bawat patak ng pawis at panalangin, ay biglang hinablot ni Alejandro. Sa isang iglap, narinig ang tunog ng pagkapunit ng tela, kasabay ng pagkadurog ng puso ni Talia. Alejandro, bakit? Ano ang nagawa kong mali? Anibersaryo natin ngayon, di ba? Ang boses ni Talia ay halos isang bulong, puno ng lito at pait. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa punit-punit na panyo na ngayon ay nagkalat sa sahig, parang mga talulot ng bulaklak na nilanta ng bagyo. Hindi sumagot si Alejandro. Sa halip, ibinato niya sa mukha ni Talia ang isang makapal na sobre. Kumalat ang mga litrato sa paanan ng babae. Mga litratong nagpapakita ng isang babaeng kamukhang kamukha niya na tila may kasamang ibang lalaki sa loob ng isang silid. You're a cheap cheater, Talia. Akala ko ba ay galing ka sa isang marangal na pamilya sa probinsya? Iyon pala, isa ka lang mapagpanggap. Ang bawat salita ni Alejandro ay parang kutsilyong pilit na ibinabaon sa kanyang dibdib. Hindi totoo yan, Alejandro. Fake yan. Hindi ako aalis sa tabi mo. Mahal kita at kailangan mong malaman. Huminga ng malalim si Talia. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan na hindi pagaanong halata. Alejandro, buntis ako. Magkakaroon na tayo ng anak. Sandaling tumahimik ang paligid. Inasahan ni Talia ang isang himala, isang yakap, o kahit man lang isang pag-aalinlangan sa mga mata ng asawa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagkasuklam. Lumapit si Doña Consuelo at tumawa ng mapait. Anak? O baka naman anak yan ng kung sinong lalaki sa mga litratong yan. Huwag mo kaming gamitan ng linyang yan, Talia. Hindi kami tanga. Lumingon si Talia kay Alejandro. Nagmamakaawa. Alejandro, maniwala ka. Sa'yo ito. Ikaw lang ang minahal ko. Ngunit ang lalaking minsang nangako sa kanya ng langit ay tumalikod. Hindi ko anak yan. I don't want a bastard in my lineage. Guards, ilabas ang babaeng yan. Ngayon din. Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Talia. Naramdaman niya ang malalakas na kamay ng mga gwardiya na humahawak sa kanyang braso. Wala siyang lakas na lumaban. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Habang kinakaladkad siya palabas, nakita niya ang huling sulyap ni Alejandro, isang sulyap na puno ng puot, na tila ba isa siyang maruming basahan na kailangang itapon. Pagdating sa labas ng malaking tarangkahan, binitawan siya ng mga gwardiya sa gitna ng kalsada. Kasabay nito, ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan, na tila ba nakikiramay ang langit sa kanyang sinasapit. Ang malamig na tubig ay humahampas sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang giniginaw niyang kaluluwa. Dinig na dinig niya ang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ng mansyon. Ang mansyong naging kulungan niya ng 3 taon, at ngayon ay naging saksi sa kanyang kamatayan bilang isang asawa. Nanatili siyang nakaluhod sa basang semento,
Yakap-yakap ang kanyang tiyan. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng dilim at lamig, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan sa gabing iyon. Paano magagawang itakwil ng isang ama ang sarili niyang dugo dahil lamang sa isang kasinungalingan? Ang tanging natira sa kanya ay ang alaala ng hapdi ng sampal at ang malamig na titig ng lalaking itinuring niyang mundo. At sa bawat segundo ng paghampas ng bagyo, unti-unting namamatay ang mahinhing si Talia at may isang bagong damdamin na sumisibol sa kanyang pusong sugatan. Ang bawat hakbang ni Talia sa ilalim ng hagupit ng bagyo ay tila isang paglakad patungo sa sarili niyang libingan. Ang lamig ng ulan ay hindi sapat upang pawiin ang nagbabagang sakit sa kanyang puso. Ngunit ang mas matinding kirot ay nagsisimulang gumapang sa kanyang puson. Isang pamilyar na hapdi ang nagbabala sa kanya. Isang hapdi na nagmumula sa loob, na tila may unti-unting pumuputol sa huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Napadpad siya sa isang madilim at masikip na eskinita sa tondo, kung saan ang amoy ng imburnal at nabubulok na basura ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Nakakita siya ng isang lumang boarding house na yari sa pinagtagni-tagning kahoy at yero. Sa loob ng maliit at baradong silid na nirentahan niya, gamit ang huling barya sa kanyang bulsa, doon naranasan ni Talia ang pinakamatinding gabi ng kanyang buhay. Sa gitna ng kadiliman, habang ang tanging liwanag ay ang kidlat sa labas, naramdaman ni Talia ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga hita. Hindi iyon tubig ulan. Ito ang dugo ng kanyang pangarap. Isang tahimik na hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi, habang nakahawak sa kanyang tiyan, na ngayon ay tila wala ng laman. Ang munting buhay na sana ay magiging kakampi niya sa mundong ito, ay pumanaw na bago pa man masilayan ang liwanag. Sa sandaling iyon, hindi lamang ang pagiging asawa ang kinuha sa kanya. Kinuha rin ang kanyang pagiging ina. Wala siyang ibang nagawa, kundi ang yakapin ang sarili at hayaan ang katahimikan na lamunin ang kanyang pagkatao. Ngunit ang tadhana ay tila hindi pa tapos sa pagpaparusa sa kanya. Madaling araw nang magising si Talia sa isang nakakasulasok na amoy ng usok. Hindi pa man siya lubusang nakakabawi sa panghihina ng kanyang katawan, ang sigawan ng mga kapitbahay ay pumuno sa hangin. Sunog! Sunog! Ang mga dingding na kahoy ay mabilis na nilalamon ng naglalagablab na apoy na tila isang gutom na halimaw. Ang init ay nagsisimulang humalo sa natitirang lamig ng gabi. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Talia ang isang batang lalaki na nakulong sa ilalim ng bumagsak na kisame sa kabilang silid. Ang bata ay umiiyak, tumatawag sa kanyang ina, habang ang apoy ay unti-unting lumalapit sa kanya. Sa kabila ng kanyang panghihina, isang instinto na hindi maipaliwanag ang nagtulak kay Talia. Marahil ay dahil sa sariwang sugat ng pagkawala ng sariling anak. Hindi niya hahayaang may isa pang buhay na magwakas sa harap niya. Sumugod siya sa gitna ng nagbabagang usok. Gamit ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay tanging pagbuborda lamang ang alam, ay pilit niyang itinaas ang mainit at nagliliyab na kahoy upang palayain ang bata. Naramdaman niya ang pagdikit ng apoy sa kanyang balat. Narinig niya ang tunog ng sariling laman na tila naluluto sa tindi ng init. Ngunit hindi niya binitiwan ang kahoy hanggat hindi nakakalabas ang bata. Nang sa wakas ay mailabas niya ang bata sa nagbabagang gusali. Gumuho ang buong istruktura sa likuran nila. Ligtas ang bata, ngunit si Talia ay bumagsak sa kalsada. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri, na dati ay mabilis at maliksi sa paghawak ng karayom, ay ngayon ay puno ng malalaking paltos, itim at nanginginig sa matinding hapdi. Ang bawat ugat at himaymay ng kanyang mga kamay ay tila sumisigaw sa sakit. Ang kanyang mga kamay
Ang tanging paraan na alam niya upang mabuhay, ang tanging talentong ibinigay sa kanya ng Diyos, ay ngayon ay wasak na. Habang nakahiga sa basang semento, pinapanood ang apoy na tumutupok sa lahat ng natitirang ari-arian niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Wala na ang kanyang asawa, wala na ang kanyang tahanan, wala na ang kanyang anak. At ngayon, wala na rin ang kanyang kakayahang lumikha ng sining. Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, habang ang sirena ng mga bumbero ay umalingaw-ngaw sa malayo, si Talia ay nawalan ng malay. Ang huling imaheng na natili sa kanyang isipan ay ang kanyang mga kamay na nakabalot sa abo at dugo. Mga kamay na tila naging biktima ng isang sumpa. Paano pa muling hahawak ng karayom ang isang kamay na nilamon na ng apoy? Paano pa muling magtitiwala sa bukas ang isang babaeng ang tanging kasama na lamang ay ang abo ng kanyang nakaraan? Huwag mong iyakan ang mga kamay mong yan. Mas masakit ang pusong hindi na marunong makaramdam kaysa sa balat na naluto ng apoy. Ang tinig na yon ay galing sa isang matandang babae. Paos ngunit may awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahang iminulat ni Talia ang kanyang mga mata. Hindi ang madilim na eskinita ng tondo ang kanyang nakita, kundi isang kisameng yari. Sa nipa at kawayan, ang hangin ay amoy tuyong damo at sariwang laya, malayo sa nakakasulasok na usok ng sunog. Sinubukan ni Talia na igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit agad siyang napasinghap sa tindi ng kirot. Ang kanyang mga bisig hanggang sa mga dulo ng daliri ay balot na balot ng puting katsa na may mga mantsa ng kulay kape na gamot-ugat. Ang bawat bahagyang paggalaw ay tila libu-libong karayom na sabay-sabay na ibinabaon sa kanyang laman. Nasaan ako? Tanong ni Talia. Ang kanyang boses ay halos isang kaskas ng tuyong lalamunan. Isang matandang babae ang lumapit sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay maputi, walang balintataw. Bulag. Ngunit ang paraan ng kanyang pagkilos ay tila kabisado niya ang bawat hibla ng hangin sa loob ng maliit na kubo. Siya si Lola Rosa. Nasa gilid ka ng dagat, sa dulo ng pampang kung saan ang mga taong itinapon ng mundo ay dinala ng agos. Sagot ng matanda habang maingat na pinupunasan ang noo ni Talia ng basang bimpo. Natagpuan ka ng mga mangingisda na halos uling na ang mga kamay. Yakap ang isang batang hindi mo naman kaano-ano. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo ipinalit ang iyong mga kamay para sa isang buhay na hindi mo naman pag-aari? Napapikit si Talia. Naalala niya ang mukha ni Alejandro, ang puot sa mga mata ng kanyang biyenan, at ang pagkawala ng kanyang anak sa gitna ng ulan. Dahil wala na akong ibang maililigtas, Lola. Ang sarili kong anak, hindi ko man lang nahawakan bago siya binawi sa akin. Natahimik ang matanda. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay dahan-dahang dumapo sa nakabalot na mga kamay ni Talia. Ang akala mo ba ay natapos na ang iyong silbi dahil sunog na ang iyong balat? Ang pagbuburda ay hindi gawa ng mga daliri, Talia. Iyan ay gawa ng kaluluwa. Ang kamay ay tagasunod lamang. Lumipas ang mga linggo ng tahimik na pagdurusa. Sa bawat araw, pinapanood ni Talia ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang tinatanggal ni Lola Rosa ang mga balat na patay na. Ang makinis at mapuputing kamay na dati ay hinahangaan sa mansyon ng mga De Vega ay pinalitan ng mga kulay rosas na peklat, matitigas na balat, at mga daliring hindi na maidiretso ng maayos. Isang hapon, inilapag ni Lola Rosa ang isang piraso ng telang pinya sa kandungan ni Talia. Kasabay nito ang isang malaking karayom at isang magaspang na sinulid. Tahiin mo ang iyong sakit sa telang iyan, utos ni Lola Rosa. Umiling si Talia. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa tela. Hindi ko na kaya, Lola. Tignan mo ang mga kamay ko. Nanginginig sila. Hindi ko na mahawakan ng maayos. Kahit ang kutsara, paano pa ang karayom? Bulag na ang aking mga daliri. Kung gayon, gamitin mo ang iyong puso bilang mga mata. Hamon ng matanda.
Ang tunay na sining ay hindi nakikita sa ganda ng tahi, kundi sa lalim ng sugat na ibinaon mo sa bawat hibla. Sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, sinubukan ni Talia na sipitin ng karayom. Ang kanyang mga daliri ay tila matitigas na kahoy na ayaw sumunod. Sa unang pagtusok, imbes na tela ang makuha, ang sarili niyang balat ang natusok ng karayom. Isang patak ng dugo ang bumagsak sa malinis na telang pinya. Ang kulay pula ay dahan-dahang kumalat, parang isang rosas na namumukadkad sa gitna ng kaputian. Hindi tumigil si Talia. Sa kabila ng panginginig, sa kabila ng hapdi na gumagapang mula sa kanyang palad hanggang sa kanyang utak, ipinagpatuloy niya ang pagbaon ng karayom. Ang bawat tusok ay isang alaala. Ang sampal ni Alejandro, ang halakhak ni Doña Consuelo, ang malamig na semento sa ilalim ng ulan. Naramdaman ni Lola Rosa ang bawat paghinga ni Talia. Ang matanda ay lumapit at itinuon ang kanyang tenga sa galaw ng tela. Naririnig mo ba, Talia? Ang tela ay umiiyak kasama mo. Ipagpatuloy mo. Huwag mong titigilan hanggang sa ang sakit ay maging isang obra. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpupumilit, isang pamilyar na boses ang tila umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mapang-uyam na tinig ni Doña Consuelo na nagsasabing isa lamang siyang basurang walang silbi. Ang takot ay biglang bumalot kay Talia. Nabitawan niya ang karayom. Ang kanyang mga kamay ay lalong nanginig at ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Hindi ko kaya, Lola. Parang sinusunog ulit ang mga kamay ko. Sigaw niya habang pilit na itinatago ang mga kamay sa likuran. Tumayo si Lola Rosa at humarap sa kanya. Kahit walang paningin, tila nakita ng matanda ang buong kahinaan ni Talia. Kung susuko ka ngayon, habang buhay kang mananatiling abo, gusto mo bang mamatay na isang biktima? O gusto mong mabuhay bilang isang maestra na ang bawat peklat ay isang ginto? Iniwan siya ni Lola Rosa sa dilim ng silid. Hawak ni Talia ang telang pinya na may bahid na ng kanyang dugo. Sa labas, ang tunog ng mga alon ay tila isang paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot. May kasama man siya o wala. Dahan-dahang pinulot ni Talia ang karayom na nahulog sa sahig. Itinapat niya ito sa kanyang dibdib, hindi upang saktan ang sarili, kundi upang pakiramdaman ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Kakayanin ba ng kanyang mga wasak na kamay na muling lumikha ng kagandahan o ang karayom na ito ang magiging huling saksi sa kanyang tuluyang pagkasira? Ipinapaalam sa buong bayan ang nalalapit na pag-iisang dibdib ni na Ginoong Alejandro de Vega at Binibining Bianca Monteclaro. Ang kasalang ito ang itinuturing na pinakamarangal na kaganapan ng taon. Ang balitang iyon, sa lumang diaryong nakabalot sa tinapa na binili ni Talia, sa palengke ay tila isang kidlat na muling tumama sa kanyang sugatang puso. Nakatitig siya sa larawan ni Alejandro, ang lalaking minsan niyang tinawag na buhay, ang lalaking ama sana ng kanyang nawalang anak. Ngumiti ang lalaki sa larawan. Yakap ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas, walang luha, walang hikbi. Sa pagkakataong ito, ang tanging naramdaman ni Talia ay ang dahan-dahang pagtigas ng kanyang kalooban, parang bakal na isinalang sa apoy at ngayon ay pinalalamig ng tubig. 3 taon na ang nakalipas, Alejandro. Bulong ni Talia habang hinahaplos ang kanyang mga peklat sa kamay. 3 taon na akong itinuring na patay ng mundo, habang ikaw ay abala sa pagbuo ng bagong paraiso sa ibabaw ng aking libingan. Bumalik siya sa dampa ni Lola Rosa na may dalang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi galing sa pag-asa, kundi sa puot na nag-aapoy. Kumuha siya ng isang matalas na gunting na ginagamit sa pagtabas ng tela. Humaharap siya sa isang basag na salamin na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Alejandro bago sila matulog.
Ang buhok na sinasabi ng lalaki na pinakamagandang bahagi ng kanyang pagkatao. Sa isang malakas na pagtabas, pinutol ni Talia ang mahahabang hibla. Narinig ang tunog ng pagtalim ng gunting sa bawat gupit, hanggang sa ang kanyang buhok ay naging maikli at matalim ang mga dulo, tila isang korona ng tinik. Mula sa araw na ito, patay na si Talia. Wika niya sa kanyang sariling refleksyon. Ako na si Lia, isang estranghero, isang multo na darating upang bawiin ang lahat ng ninakaw niyo sa akin. Lumapit si Lola Rosa, nararamdaman ang bigat ng hangin sa paligid ng kanyang alaga. Naramdaman ko ang talim ng iyong gunting, Lia. Ngunit tandaan mo, ang paghihiganti ay parang sinulid na may lason. Kapag hinila mo ito ng masyadong malakas, maaari kang masakal ng sarili mong gawa. Hayaan mong masakal ako, Lola. Basta't kasama ko silang malulunod sa bawat hiblang ito. Malamig na sagot ni Lia. Inilabas niya ang pinakamahalagang telang pinya na itinabi ni Lola Rosa. Isang tela na kasing pino ng ulap, ngunit kasing tatag ng paninindigan. Dito niya sisimulan ang kanyang obra maestra. Hindi na bulaklak o mga payapang tanawin ang kanyang ibuburda. Ang kanyang karayom ay nagsimulang gumuhit ng mga disenyo ng mga baging na may tinik, mga matang tila nagbabantay, at mga pusong nakakulong sa mga rehas ng sinulid. Sa bawat tusok ng karayom, tila ibinabaon niya ang kanyang galit sa bawat butas ng tela. Ang kanyang mga daliri na dati ay nanginginig ay naging matigas at tiyak sa bawat galaw. Kahit sumasakit ang kanyang mga peklat, hindi siya tumitigil. Ang dugo mula sa kanyang mga sugat na muling bumubuka ay humahalo sa kulay ng mga sinulid. Nagbibigay ng buhay at bagsik sa kanyang sining. Ito ang aking magiging sandata, sabi ni Lia habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagbuo ng disenyo. Isang burda na hindi lang para sa kagandahan, kundi para sa katarungan. Sa mga sumunod na buwan, si Lia ay hindi na lumabas ng dampa. Ang tanging naririnig sa loob ay ang paghila ng sinulid sa tela at ang mahinang pag-awit ni Lola Rosa ng mga kanta ng hinagpis. Ang balita tungkol sa isang misteryosong maestra ng pinya ay nagsimulang kumalat sa mga karatig bayan. Sinasabing ang kanyang mga gawa ay may kapangyarihang magpaiyak sa sinumang tumingin dito dahil sa bawat hibla ay mararamdaman ang tibok ng isang pusong winasak ngunit tumangging mamatay. Isang gabi, habang tinatapos ni Lia ang isang bahagi ng kanyang gawa, isang anino ang huminto sa pintuan ng kanilang dampa. Isang lalaking nakasuot ng barong at may dalang aura ng kapangyarihan. Narinig ko ang tungkol sa iyong sining, maestra. Wika ng lalaki. Nais kong bilhin ang lahat ng iyong gawa, anuman ang halaga. Tumingin si Lia sa lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Hindi ibinebenta ang aking mga gawa para sa pera, Ginoo. Ibinebenta ko ito para sa isang pagkakataon. Anong pagkakataon? Tanong ng lalaki, tila naguguluhan. Ang pagkakataong makatapak sa lupang pinagtabuyan ako nang hindi na muling kailangang yumuko. Sagot ni Lia habang dahan-dahang itinatago ang kanyang mga kamay na puno ng peklat sa ilalim ng tela. Matapos umalis ng misteryosong Ginoo, binalot ng matinding katahimikan ang munting dampa. Ang tanging naririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang at ang malalim na paghinga ni Lola Rosa. Nakatayo pa rin si Lia sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, tila pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga peklat. Lia, anak, tawag ni Lola Rosa. Ang kanyang tinig ay tila isang haplos ng hangin na nagpapakalma sa nagngangalit na dagat sa loob ni Lia. Hindi sapat ang talim ng gunting at ang pait ng galit upang manalo sa labanang pinapasok mo. Ang galit ay parang apoy. Kung hindi mo ito gagamitan ng katarungan, ikaw ang unang matutupok. Ano pa ang kailangan ko, Lola? Tanong ni Lia. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Wala na akong pamilya. Wala na akong dangal sa mata ng lipunan. Ang meron lang ako
ay ang mga kamay na ito at ang puot na nagpapatakbo sa dugo ko. Dahan-dahang tumayo si Lola Rosa at lumapit sa isang sulok ng dampa kung saan nakatago ang isang lumang baul na yari sa nara. Narinig ang mahinang pag-ungot ng kahoy habang binubuksan ito ng matanda. Mula sa loob, kinuha niya ang isang maliit na supot na yari sa pilus na kulay lila na sa tagal ng panahon ay tila naging kupas na ang kulay. Noong natagpuan ka namin sa dalampasigan, wala kang dala kundi ang basang damit sa iyong katawan. Simula ni Lola Rosa habang dahan-dahang kinakapa ang laman ng supot. Pero may isang bagay na mahigpit mong hawak sa iyong palad kahit noong wala ka ng malay. Halos kailanganin naming puwersahin ang iyong mga daliri para makuha ito. Inilabas ni Lola Rosa ang isang medalyong ginto. Kahit may mga bahid na ito ng kalawang mula sa alat ng dagat, nananatiling maningning ang gitna nito. Ngunit hindi ang ginto ang nakakuha ng atensyon ni Lia, kundi ang disenyo sa loob nito. Sa ilalim ng isang manipis na kristal, may isang maliit na borda. Isang micro-embroidery ng isang agila na may hawak na gintong sanga. Napasinghap si Lia. Ang bawat hibla ng sinulid sa loob ng medalyon ay kasing pino ng buhok. Isang antas ng sining na tanging ang pinakamagagaling na maestra lamang ang kayang gumawa. Iyan ang sining ng pamilya Aragon, bulong ni Lola Rosa. Ang iyong ina, si Clara. Hindi siya simpleng mangingisda lamang, Lia. Siya ang huling anak ng mga Aragon. Ang pamilyang dati ay nagmamay-ari ng malalawak na lupain bago sila trinaydor at pinabagsak ng mga sakim na kauri nila. Nanginginig ang mga kamay ni Lia habang tinatanggap ang medalyon. Parang may kuryenteng gumapang sa kanyang mga peklat nang madikit ang ginto sa kanyang balat. Aragon? Ibig mong sabihin, ang pamilyang laging binabanggit ni Doña Consuelo na mga dakilang talunan. Binabanggit nila iyon para itago ang kanilang takot, sagot ni Lola Rosa. Dahil ang mga De Vega ay naging mayaman lamang dahil sa mga utang na hindi nila binayaran sa mga Aragon. Ang medalyong yan, ang katibayan ng iyong tunay na pinagmulan. Hindi ka basta-basta basurang pinulot sa kalsada, Lia. Ikaw ay may dugong bughaw na mas matanda at mas dalisay kaysa sa kahit sinong De Vega. Tinitigan ni Lia ang borda ng agila. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang mga salita ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang bawat hibla ay may kwento, Talia. Huwag mong hahayaang maputol ang sinulid ng iyong dangal. Ngayon ay naiintindihan na niya. Ang kanyang talento sa pagbuburda ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pamana, isang sandata na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang ginoong dumating kanina, siya si Don Julian, patuloy ni Lola Rosa. Siya ang matagal nang naghahanap sa nawawalang tagapagmana ng mga Aragon. Sa pamamagitan ng iyong mga gawa, nakita niya ang pirma ng iyong pamilya na walang sino man ang makakagaya. Isang bagong pakiramdam ang sumibol sa dibdib ni Lia. Hindi na lang ito basta galit. Ito ay isang pagkilala sa sarili na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang kanyang mga peklat ay tila hindi na mga tanda ng kahihiyang-hihiyan, kundi mga marka ng isang mandirigmang nakaligtas sa digmaan. Lia, tawag muli ni Lola Rosa. Gagamitin mo ba ang medalyong ito para lamang sirain ang mga De Vega o para itayo muli ang dangal na kinuha sa iyong pamilya? Humarap si Lia sa bintana, kung saan ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang maikling buhok at sa medalyong hawak niya. Ang kanyang mukha ay tila naging estatwa ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Gagawin ko ang dalawa, Lola, malamig na sagot ni Lia. Dahil ang tanging paraan para maitayo ang aking dangal ay ang makita silang lumuluhod sa harap ng agilang ito. Dahan-dahan niyang isinuot ang medalyon sa kanyang leeg. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila sumasabay sa paghila ng sinulid sa kanyang isipan. Ang plano ay nabubuo na. Ang maestra ng pinya ay hindi na lamang isang misteryo.
Siya ay isang dumarating na bagyo. Ngunit habang hinahawakan niya ang medalyon, napansin ni Leah ang isang maliit na ukit sa likuran nito. Isang pangalan na naging sanhi ng kanyang muling pagkahapo. Ang pangalang nakaukit ay hindi Aragon. Ito ay isang petsa at isang inisyal na direktang nag-uugnay sa pinakamalaking lihim ni Alejandro. Ibibigay namin ang kahit anong presyo, makuha lang namin ang telang iyan. Huwag niyo kaming itaboy, maestra. Ang tinig na yon, ang boses na minsang naging musika sa pandinig ni Talia, ngunit ngayon ay tila kaskas ng kinakalawang na bakal, ay umalingaw-ngaw sa loob ng Marangyang Atelier sa Makati. 3 taon na ang lumipas. 3 taon na ang bawat segundo ay ginugol ni Leah sa paghabi ng kanyang bagong pagkatao. Sa loob ng silid na amoy sariwang pinya at mamahaling pabango, nakatayo siya sa likod ng isang manipis na kurtinang sutla, isang aninong hindi maabot ng paningin. Si Alejandro de Vega ay nakatayo sa kabilang panig, bakas sa kanyang mukha ang pagod at ang unti-unting pagguho ng kanyang mundong kinagisnan. Wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng desperasyon. Sa tabi niya ay si Bianca, na kahit balot ng mamahaling alahas, ay hindi maitago ang pagkabalisa sa kanyang boses. Maestra Leah, please. Ang Fiesta de Granados ang huling pagkakataon para maisalba ang reputasyon ng aming pamilya. Pakiusap ni Bianca sa wikang Taglish, pilit na nagpapakasopistikada. Kailangan namin ang iyong sulam ng agila para sa isusuot ko. Name your price, we will pay it. Sa kabilang panig ng kurtina, napangiti si Leah. Isang ngangiting walang init. Isang ngangiting kasing talim ng kanyang mga karayom. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang mga kamay na nakatago sa loob ng itim na guwantes. Ang mga peklat na nilikha ng apoy at ng kawalan ng loob ni Alejandro ay tila kumirot sa pamilyar na tinig ng lalaki. Ang kamay na itinapon niya sa putikan noon, ang kamay na hinayaan niyang masunog sa kadiliman, ay siya na palang hawak sa leeg ng kanyang kapalaran ngayon. Ang sining ko ay hindi nabibili ng ginto ng mga taong ang budhi ay kasing itim ng uling. Ang sagot ni Leah. Ang kanyang boses ay naging malalim, may awtoridad, at sadyang binago ang tono upang hindi makilala. Gumamit siya ng malalim na Tagalog, bawat salita ay tila isang hatol. Ginoong de Vega, bakit ko ipagkakatiwala ang bunga ng aking kaluluwa sa isang pamilyang kilala sa pagtatapon ng mga bagay na wala na silang pakinabang? Napatigagal si Alejandro. Tila may kung anong kuryenteng gumapang sa kanyang likod nang marinig ang tinig ng maestra. Pamilyar ang hapdi ng bawat salita, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito narinig. Hindi ko alam kung ano ang ibig ninyong sabihin, maestra. Ngunit narito kami bilang mga kliyente. Isang business transaction lamang ito. Business? Bahagyang hinawi ni Leah ang kurtina. Sapat lamang upang makita ni Alejandro ang kanyang mga mata sa likod ng isang itim na lace veil. Ang dangal ay hindi business, Ginoo. Ito ay isang utang na loob na kailanman ay hindi niyo mababayaran. Nanigas si Alejandro sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata sa likod ng veil, mga matang tila nakakakita sa bawat kasinungalingan ng kanyang nakaraan, ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa isang sandali, parang nakita niya ang isang anino ng babaeng matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Imposible. Patay na si Talia. Namatay siya sa apoy, kasama ng kanyang kahirapan. Kung hindi niyo kami pagbibilhan, babagsak ang aming kumpanya. Giit ni Bianca, ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag sa inis. Wala na kaming ibang mapagkuhanan ng ganitong kalidad ng burda. You are our only hope. Kung gayon, matuto kayong maghintay. Malamig na tugon ni Leah. Babalik kayo rito? Luluhod sa harap ng pintuang ito at hihilingin ang aking patawad bago ko man lang isipin na hawakan ang inyong tela. Sa isang hudyat ng kanyang kamay, lumapit ang kanyang mga tauhan upang ilabas ang mag-asawa. Naiwan si Leah sa gitna ng kanyang atelier
Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang itim na guwantes. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ang mga mapupulang peklat sa kanyang mga daliri ay tila kumikinang, mga tanda ng kanyang muling pagkabuhay. Kinuha niya ang medalyon ng mga Aragon na nakatago sa kanyang dibdib. Ang agilang nakaborda rito ay tila handa ng lumipad at itarak ang kanyang mga kuko sa puso ng mga traidor. Naglakad siya patungo sa bintana, pinapanood ang sasakyan ng mga De Vega na dahan-dahang lumalayo sa ilalim ng ulan. Ang eksenang ito ay tila isang refleksyon ng gabi kung kailan siya itinapon. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang nasa loob ng mansyon at sila na ang nasa labas, nagmamakaawa sa gitna ng unos. Nagsisimula pa lang tayo, Alejandro, bulong ni Lia sa hangin. Ang kanyang hininga ay nag-iwan ng manipis na hamog sa salamin ng bintana. Ang bawat hibla ng inyong pagbagsak ay dahan-dahan ko nang hinahabi. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang maliit na pag-aalinlangan ang sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ni Alejandro kanina, bakit tila may bakas ng matinding pangungulila sa likod ng kanyang desperasyon? Maari bang ang isang taong kasing tigas ng bato ay marunong din palang makaramdam ng pagsisisi? Siguraduhin mong walang kahit isang mantsa sa carpet na yan. Darating ang maestra at hindi natin kayang mawala ang tiwala niya. Ang matinis at mapang-utos na boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng mansyon ng mga De Vega. Sa pagtayo ni Lia sa labas ng malaking pintuang gawa sa Nara, tila bumagal ang takbo ng oras. 3 taon na ang nakalipas mula noong kaladkarin siya palabas ng pintuang ito patungo sa putikan. Ngayon, ang pulang carpet ay inilatag para sa kanyang mga paa at ang mga gwardyang dati ay nagtulak sa kanya ay nakayuko na ngayon bilang tanda ng paggalang. Pumasok si Lia sa loob. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang tibok ng puso na puno ng paniningil. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay sumalubong sa kanya, ngunit para kay Lia, ang mansyong ito ay amoy pa rin ng pagkukunwari at nabubulok na dangal. Maestra Lia, isang malaking karangalan ang pagbisita ninyo sa aming munting tahanan. Bungad ni Doña Consuelo. Ang matanda ay nakasuot ng itim na terno. Hawak ang kanyang pamilyar na rosaryo, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag niyo sanang mamasamain ang aming pakiusap kanina sa inyong atelier. Ang pamilya De Vega ay laging bukas sa pakikipagkaibigan sa mga taong may mataas na antas ng sining. Tumingin si Lia sa matanda sa likod ng kanyang manipis na veil. Ang babaeng ito, ang utak ng kanyang paghihirap, ang taong tumawag sa kanya ng basura. Ang inyong tahanan ay kasing ningning pa rin ng dati, Doña Consuelo. Ngunit minsan, ang pinakamagandang palamuti ay ang mga lihim na itinatago sa ilalim ng mga anino. Bahagyang natigilan ang matanda, ngunit agad ding bumalik ang kanyang nangiti. Tunay kayong malalim magsalita, maestra. Halina kayo sa hardin, doon gaganapin ang hapunan. Habang naglalakad patungo sa hardin, ang harding dati ay siya mismo ang nag-aalaga. Nahuli ng mga mata ni Lia si Bianca na may kausap sa isang madilim na sulok ng balkonahe. Hindi ito si Alejandro. Ang lalaki ay mukhang mas bata, matikas, at may mapanganib na kislap sa mga mata. Nakita ni Lia ang palihim na pag-abot ni Bianca ng isang makapal na sobre sa lalaki. Ang bitag ay dahan-dahan nang nagsasara. Alam ni Lia na ang kumpanya ng mga De Vega ay hindi lang basta nalulugi. May isang anay na unti-unting kumakain sa kayamanan nila mula sa loob. At ang anay na yon ay walang iba kundi si Bianca. Lia, maestra? Isang boses ang nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Si Alejandro. Nakatayo siya malapit sa fountain. Hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lia na tila may hinahanap na multo sa likod ng veil.
Pasensya na kayo sa inasal ng asawa ko kanina. Bianca is just stressed lately. Hindi niya sinasadyang maging bastos. Ang stress ay hindi dahilan para mawalan ng respeto. Ginoong De Vega. Malamig na sagot ni Lia. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maamoy ni Alejandro ang pamilyar na bango ng laya at pinya na dala niya. O baka naman, sadyang ganyan ang trato niyo sa mga taong sa tingin niyo ay mas mababa sa inyo? Kumunot ang noo ni Alejandro. Ang bawat salita ng maestra ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Mayroon ba tayong nakaraang hindi ko natatandaan, maestra? Your words? They feel like they are meant to hurt me personally. Ang katotohanan ay masakit lamang para sa mga taong namumuhay sa kasinungalingan, Alejandro. Ang tanging sagot ni Lia. Bago pa makasagot si Alejandro, isang malakas na tunog ng basag na kristal ang narinig mula sa loob ng mansyon. Nagmamadaling pumasok ang mga tauhan. Sumunod si Lia at nakita si Bianca na namumutla, habang ang isang matandang lalaki, isang investor, ay galit na itinuturo ang isang dokumento. Peke ang mga pirma rito, Alejandro. Ang pondo para sa mga weaver ay nawawala. Ninanakawan niyo kami. Sigaw ng investor. Nagkagulo ang lahat. Sa gitna ng ingay at tensyon, nanatiling kalmado si Lia. Ito ang simula ng kanyang ganti. Ginamit niya ang kanyang koneksyon kay Don Julian upang pasabugin ang balita tungkol sa korupsyon sa loob ng De Vega Textiles. Ngunit ang mas mahalaga, hawak niya ang ebidensya na si Bianca ang may gawa ng lahat. Nang matapos ang hapunan at paalis na si Lia, hinarang siya ni Alejandro sa parking lot. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak, kasing lamig ng gabi noong itapon siya rito. Maestra, sandali! Hinablot ni Alejandro ang braso ni Lia. Hindi ako naniniwalang nagpunta ka rito para lamang sa negosyo. Sino ka ba talaga? Bakit tila kilalang kilala mo ang bawat sulok ng mansyong ito? At bakit ang puso ko ay tila sumisigaw sa tuwing malapit ka? Dahan-dahan naramdaman ni Lia ang init ng kamay ni Alejandro sa kanyang braso, ang kamay na minsang nagtulak sa kanya sa putikan. Isang matinding pagnanais na sumigaw at sabihin ang lahat ng gumapang sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan niya ito. Hinubad ni Lia ang kanyang itim na veil. Sa ilalim ng dilim at ng papalakas na ulan, ipinakita niya ang kanyang mukha kay Alejandro. Hindi na ito ang mahinhing si Talia. Ito ay isang babaeng may mga matang kasing tigas ng diamante at mga labing hindi na marunong magmakaawa. Tingnan mo akong mabuti, Alejandro. Bulong ni Lia, ang kanyang boses ay humahalo sa tunog ng ulan. Tignan mo ang mukhang ito at tanungin mo ang iyong sarili. Ilang beses mo ba kailangang pumatay ng isang tao bago siya tuluyang maglaho sa iyong gunita? Nabitawan ni Alejandro ang kanyang hawak. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Tetalia, ngunit bago pa siya makahakbang palapit, isang sasakyan ang mabilis na huminto sa harap nila. Isang lalaki ang bumaba. Si Don Julian. Lumapit siya kay Lia at protektadong inakbayan ito. Maestra, kailangang na nating umalis. May mahalagang balita tungkol sa bata, wika ni Don Julian. Ang salitang bata ay tila isang kuryenteng tumama kay Lia. Ang kanyang anak? Ngunit hindi ba't nawala na ito sa gabing iyon? Buhay? Ang anak ko. Maaari bang buhay ang anak ko? Ang tinig ni Lia ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Sa loob ng tumatakbong sasakyan ni Don Julian, ang ingay ng makina ay nalunod ng malakas na pintig ng kanyang puso. Hawak niya ang isang lumang piraso ng papel, isang record mula sa klinika kung saan siya dinala matapos siyang mawalan ng malay sa kalsada noong gabing iyon. Ang mga titik ay malabo na, ngunit ang katotohanang nakasulat doon ay kasing linaw ng sikat ng araw. Status, live birth, delivered by a female relative. Lia,
Kailangang maging matatag ka, wika ni Don Julian habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na kalsada. Noong gabing dinala ka sa klinika, idineklara nilang namatay ang bata dahil sa trauma. Iyon ang alam mo. Iyon ang pinaniwalaan mo. Pero ayon sa nurse na nakausap ko, isang matandang babae ang nagbayad para itago ang bata at palabasing pumanaw na ito. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Leah. Ang kanyang mga kamay na puno ng peklat ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib, kung saan nakatago ang medalyon ng mga Aragon. Sa loob ng 3 taon, ang kanyang galit ang naging dahilan ng kanyang paghinga. Akala niya ay wala na siyang ibang dapat ipaglaban kundi ang kanyang dangal. Ngunit ngayon, isang bagong apoy ang naglalagablab sa kanyang kaluluwa. Isang apoy na mas matindi kaysa sa sunog na tumupok sa kanyang nakaraan. Si Doña Consuelo, bulong ni Leah. Ang pangalan ng kanyang biyenan ay tila lason sa kanyang dila. Siya ang kumuha sa anak ko. Pinatay niya ako sa sakit habang ang sarili kong dugo ay ninakaw niya. Habang nangyayari ito, sa mansyon ng mga De Vega, nakatayo pa rin si Alejandro sa gitna ng ulan. Hindi alintana ang basang-basang damit at ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang pangalang Talia ay tila isang multong sumasakal sa kanya. Ang mukhang nakita niya sa ilalim ng veil, ang mga matang puno ng hinagpis at paniningil, ay hindi niya malilimutan. Pumasok siya sa loob ng mansyon na parang isang bangkay na naglalakad. Naabutan niya si Doña Consuelo na mahinahong nagdarasal sa harap ng altar. Ang rosaryo ay dahan-dahang umiikot sa kanyang mga daliri. "Inay, itigil niyo yan," sigaw ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pait na ngayon lang narinig ng matanda. Sino ang maestrang yon? Bakit siya kamukhang-kamukha ni Talia? Bakit tila bawat salita niya ay isang sumbat sa lahat ng ginawa natin? Hindi lumingon ang matanda. Ang multo ay nabubuhay lamang sa isip ng mga taong mahihina ang loob, Alejandro. Patay na si Talia. Nakita mo ang mga litrato, nakita mo ang katibayan ng kanyang pagtataksil. Huwag mong hayaang malito ang iyong isip ng isang estrangherong nagpapanggap lamang. Pero ang anak ko, ang bata. Napaikbi si Alejandro, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Noong gabing dinala siya sa klinika, bakit hindi niyo ako pinayagang makita man lang ang kanyang labi? Bakit niyo ako pinaniwalang mas mabuti nang makalimot? Tumayo si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ginawa ko ang lahat para sa dangal ng pamilyang ito. Ang isang bastardo ay walang lugar sa pangalang De Vega. Kung buhay man ang batang iyon o hindi, wala na itong halaga. Samantala, sa isang maliit at tagong bahay ampunan sa labas ng Maynila, isang batang babae na may edad na 3 ang tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay malalaki at malungkot, kamukhang-kamukha ng mga mata ni Leah. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng basahan at sa pamamagitan ng isang maliit na karayom na yari sa plastik, sinusubukan niyang tahiin ang mga butas nito. Ang kanyang mga galaw ay maingat, tila may likas na talento sa paghawak ng sinulid. Hindi alam ni Leah na sa gabing iyon, habang hinahanap niya ang katotohanan, ang kanyang anak ay hinahabi rin ang sarili nitong pangarap sa gitna ng kadiliman. Bumalik si Leah sa kanyang atelier at agad na hinarap ang kanyang mga gamit sa pagbuborda. Ngunit hindi na ang sulam ng agila ang kanyang binubuo. Kinuha niya ang isang kulay rosas na sinulid, ang kulay na sana ay gagamitin niya sa mga damit ng kanyang sanggol 3 taon na ang nakalipas. "Hahanapin kita, anak," panata ni Leah habang ang isang patak ng luha ay nahulog sa tela. Lumikha ng isang mantsa na tila isang pusong nagdurugo. "Hahanapin ko ang bawat hibla na nag-uugnay sa atin. At kapag nahanap na kita, walang sino mang De Vega ang makakatayo sa pagitan nating dalawa." Isang tawag mula sa kanyang tauhan ang bumasag sa katahimikan. "Maestra, nahanap na namin ang nurse. Pero may masamang balita.
May ibang tao ring naghahanap sa kanya. At sa tingin ko, hindi sila titigil hanggat hindi siya napapatahimik. Ang puso ni Leah ay tila tumigil sa pagtibok. Ang karera para sa katotohanan ay nagsimula na at ang kalaban ay hindi lamang ang nakaraan, kundi ang isang kamay na handang pumatay para lamang manatiling malinis ang pangalan ng mga De Vega. Sino ang mauuna? Ang ina na naghahanap ng katarungan o ang biyenan na handang ibaon ang lahat sa limot? Kasalanan ko ang lahat. Pinatay ko ang babaeng tanging nagmahal sa akin ng tunay. Sa loob ng kanyang madilim na silid-aklatan, nakaupo si Alejandro habang yakap-yakap ang isang maliit na piraso ng telang pinya. Ito ang bahagi ng panyong pinunit niya. 3 taon na ang nakalilipas. Isang pirasong palihim niyang pinulot sa putikan matapos itapon si Talia. Sa loob ng mahabang panahon, itinago niya ito sa pinakailalim ng kanyang mga gamit, tila isang lihim na sugat na ayaw maghilom. Ang bawat hibla ng bordarito ay tila bumubulong ng kanyang kaduwagan. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay nanginginig sa takot. Alejandro, bakit ka narito sa dilim? Pinag-uusapan na tayo ng mga investors. You need to fix the mess Bianca Textiles is facing. Bianca, tumigil ka na. Malamig na tugon ni Alejandro. Tumayo siya at hinarap ang asawa. Nasaan ang pera, Bianca? Ang pondo para sa mga manghahabi sa Laguna? Nasaan? Nakita ko ang mga bank transfers mo sa isang lalaking nagngangalang Marco. Sino siya? Napaatras si Bianca. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. It's for investment, Alejandro. Don't look at me like that. Ginagawa ko ito para sa atin. Para sa atin o para sa sarili mo? Humakbang palapit si Alejandro. 3 taon akong nagbulag-bulagan. Pinaniwalaan ko ang bawat kasinungalingan mo at ni Inay. Pero ang maestrang iyon, ang mga mata niya, ibinalik niya ang lahat ng sakit na pilit kong kinalimutan. Tell me the truth, Bianca. Noong gabing iyon, ikaw ba ang kumuha ng mga litratong iyon? Imbes na sumagot, tumawa si Bianca ng mapait, isang tunog na walang bahid ng saya. At kung ako nga, ano ang gagawin mo? Itatapon mo rin ba ako sa kalsada gaya ng ginawa mo sa mahinhing Talia na yon? You're just as guilty as I am, Alejandro. You chose to believe the lies because it was easier than fighting for her. Ang bawat salita ni Bianca ay parang isang sampal ng realidad kay Alejandro. Habang nagtatalo ang dalawa, si Leah naman ay nasa gitna ng isang mapanganib na biyahe. Narating ni Leah at Don Julian ang isang liblib na barangay sa Bulacan. Isang maliit na dampa ang nakatayo sa gitna ng palayan. Doon nagtatago si Aling Martha, ang nurse, na naging saksi sa pagnanakaw sa kanyang anak. Sa pagpasok ni Leah, nakita niya ang matandang babae na nanginginig sa isang sulok, hawak ang isang rosaryo. Huwag niyo akong saktan. Ginawa ko lang ang utos ni Doña Consuelo dahil kailangan ko ng pera para sa operasyon ng asawa ko. Sigaw ng matanda nang makita ang anino ni Leah. Lumuhod si Leah sa harap ng matanda. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang guwantes at ipinakita ang kanyang mga kamay na puno ng peklat. Aling Martha, tignan mo ako. Ako ang babaeng ninakawan niyo ng anak. Hindi ako narito para saktan ka. Narito ako para sa katotohanan. Nasaan ang anak ko? Natigilan ng matanda. Tiningnan niya ang mga mata ni Leah at ang mga peklat sa kanyang mga kamay. Ang kanyang budhi ay tila nagising mula sa mahabang pagkakaidlip. Maawa kayo. Ang bata, hindi siya namatay. Maayos ang kanyang kalagayan nang ilabas siya sa klinika. Pero natakot ako kay Doña Consuelo. Ibinigay ko ang bata sa isang madre sa bahay kalinga ni Maria. Ang sabi ko, iniwan ang bata sa pintuan ng klinika. Bahay kalinga. Ulit ni Leah. Ang pangalan ng ampunan ay tila isang banal na himig sa kanyang pandinig. Anong pangalan niya?
Ano ang ibinigay ninyong pangalan sa kanya? Sulam, bulong ng matanda. Dahil noong iabot ko siya sa madre, nakita ko ang maliit na saplot na gawa ninyo na may burda ng maliit na bituin. Iyon ang naging palatandaan niya. Ang tawag nila sa kanya ay Sulam. Ang mga luha ni Leah ay hindi na napigilan. Bumagsak ang mga ito sa kanyang mga kamay. Tila naglilinis sa bawat dumi ng nakaraan. Sulam. Ang pangalang ibinigay niya sa kanyang pangarap, ang sining na naging dahilan ng kanyang pagbangon, ay siya palang naging pangalan ng kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng mabilis na pagdating ng isang sasakyan sa labas ay bumasag sa katahimikan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tumama sa dingding ng dampa. Tila mga mata ng isang mananalunod na nahanap na ang kanyang biktima. Nandito na sila. Nanginginig na, sabi ni Aling Martha. Hindi nila hahayaang mabuhay ako kung malalaman nilang nagsalita na ako. Tumayo si Leah. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bakal. Hinarap niya ang pintuan. Alam niyang ang mga tauhan ni Doña Consuelo ay hindi titigil hanggat hindi nababaon ang lihim na ito. Ngunit hindi na siya ang dating Talia na madaling saktan. Don Julian, itago niyo si Aling Martha. Utos ni Leah. Ako ang haharap sa kanila. Panahon na para malaman nila na ang agila ay hindi lang marunong lumipad. Marunong din itong lumaban. Sa labas, ang mga anino ng mga kalalakihan ay dahan-dahang lumalapit sa dampa. Hawak ni Leah ang kanyang medalyon, ang talim ng kanyang determinasyon ay mas matalas pa sa kahit anong karayom. Magagawa kaya ni Leah na protektahan ang tanging saksi sa kanyang katotohanan? O muli bang mananaig ang kapangyarihan ng mga De Vega upang patahimikin ang boses ng katarungan? Sa kabilang dako, ano ang gagawin ni Alejandro ngayong alam na niyang ang kanyang asawa ay isang impostora at ang kanyang ina ay isang magnanakaw ng buhay? Ilang buhay pa ba ang kailangan ninyong sirain para lamang mabusog ang inyong kasakiman? Ang boses ni Leah ay hindi nanginig kahit na ang tatlong lalaking nakaitim ay dahan-dahang pinalilibutan ang maliit na dampa. Sa likod niya, si Aling Martha ay halos himatay na sa takot. Yakap-yakap ang braso ni Don Julian. Ngunit si Leah ay nanatiling nakatayo sa harap ng pintuan. Ang kanyang mga kamay na puno ng peklat ay nakabukas, tila handang tanggapin ang anuman, ngunit hindi bilang isang biktima. Umalis na kayo rito bago ko patawagan ang mga awtoridad, utos ni Don Julian sa isang matigas na tinig. Ang maestra ay hindi nag-iisa. Bawat galaw ninyo ay nakatala. Ang pinuno ng mga lalaki ay tumawa ng mahina, isang tunog na walang bahid ng emosyon. Maestra, isang patay na ang kinakausap namin. Ang utos sa amin ay malinaw. Walang dapat matirang saksi sa kwentong ito. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng palayan ay binasag ng pagdating ng isa pang sasakyan. Mabilis ang takbo nito, nagpapadpad ng alikabok sa hangin hanggang sa huminto ito sa pagitan ni Leah at ng mga lalaki. Bumukas ang pinto at lumabas si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang barong ay gulo-gulo, at ang kanyang buong pagkatao ay tila isang bulkang sasabog na. Layuan niyo siya! Sigaw ni Alejandro. Humakbang siya sa harap ni Leah. Ang kanyang likod ay nagsilbing kalasag para sa babaeng minsang itinapon niya sa dilim. Subukan ninyong humakbang at tinitiyak ko sa inyong huling gabi niyo na ito sa mundong ito. Ginoong De Vega? Gulat na tanong ng pinuno ng mga lalaki. Ang Donya ang nag-utos sa amin. Ang Donya ay wala ng kapangyarihan sa akin, singhal ni Alejandro. Sabihin niyo sa aking ina, tapos na ang laro. At kung may mangyari man kay Aling Martha o kay Leah, ako mismo ang magpapakulong sa kanya. Dahil sa takot sa presensya ng kanilang amo, ang mga lalaki ay dahan-dahang umatras hanggang sa tuluyan silang sumakay sa kanilang sasakyan at mabilis na lumayo. Ang paligid ay muling binalot ng katahimikan,
maliban sa mabigat na paghinga ni Alejandro. Dahan-dahang lumingon si Alejandro kay Lee. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Walang salita ang namagitan, ngunit ang hangin ay puno ng pagsisisi, pait, at isang katotohanang hindi na kayang itanggi. Talia, bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na hanggang dito ay kayang gawin ni Inay. Hindi sumagot si Lia. Sa halip lumapit siya kay Alejandro at sa isang iglap isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ng lalaki. Ang tunog ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa gabi. Ang sampal na yan ay para sa 3 taong itinapon mo ako. Wika ni Lia, ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit na naramdaman ko noong gabing iyon, ang sunog sa aking mga kamay, ang bawat gabing iniyakan ko ang anak nating, akala ko ay wala na. Lahat iyon ay dahil sa kaduwagan mo, Alejandro. Nakaluhod si Alejandro sa harap ni Lia, hindi alintana ang hapdi ng sampal. Gawin mo ang lahat, Talia. Saktan mo ako. Patayin mo ako kung gusto mo. Pero pakiusap, hayaan mong tulungan kita. Hahanapin natin si Sulam. Hahanapin natin ang anak natin. Sa pagbanggit ng pangalang Sulam, tila lumambot ang matitigas na kuta sa puso ni Lia. Ang kaisipang ang kanyang anak ay nasa isang ampunan, naghihintay, ay mas matimbang kaysa sa anumang galit. Hindi ko kailangan ng tulong mo para sa aking sarili, Alejandro. Malamig na sabi ni Lia habang pinapahid ang kanyang mga luha. Pero kailangan ng anak ko ang kanyang ama para makuha ang katarungang nararapat sa kanya. Tayo na. Pumunta tayo sa bahay kalinga. Samantala, sa loob ng bahay kalinga ni Maria, ang gabi ay payapa. Ang batang si Sulam ay mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang kanyang munting basahan na may burda ng bituin. Ngunit sa labas ng gusali, isang anino ang dahan-dahang lumalapit. Isang babaeng nakabalabal ng itim, may dalang isang maliit na bag at isang pekeng dokumento ng pag-aampon. Si Bianca. Alam ni Bianca na kapag nahanap ni Lia ang bata, tapos na ang kanyang maligayang araw sa pamilya de Vega. Ang tanging paraan para manatili siya sa kapangyarihan ay ang gamitin ng bata bilang pain o tuluyan itong ilayo kung saan hindi na ito kailanman matatagpuan. Habang sina Lia at Alejandro ay mabilis na nagbibiyahe patungo sa ampunan, ang bawat segundo ay nagiging krusyal. Ang karera sa pagitan ng pag-ibig ng isang ina at ng kasamaan ng isang impostora ay umabot na sa pinakamataas na antas ng tensyon. Sino ang unang makakahawak sa kamay ni Sulam? Ang ina na handang ibigay ang lahat para sa kanya o ang babaeng handang gamitin siya para sa sariling kapakanan? Sa gitna ng biyahe, hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Lia, ang kamay na puno ng mga peklat ng sakripisyo. Sa pagkakataong ito, hindi tinanggal ni Lia ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa unahan, sa landas na magdadala sa kanya sa kanyang huling hantungan, ang yakap ng kanyang anak. I'm her legal guardian now, sister. Narito ang mga papeles. I have the right to take Sulam with me tonight. Ang boses ni Bianca ay kasing tamis ng pulot ngunit kasing panganib ng lason habang kinakausap niya ang madre sa loob ng maliit na opisina ng bahay kalinga. Nakasuot siya ng malapad na sombrero at itim na salamin, pilit na itinatago ang kanyang balisa sa likod ng marangyang anyo. Sa tabi niya, ang batang si Sulam ay nakatayo. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang lumang damit. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Ngunit Senyora Bianca, ang sabi ng nagdala sa kanya rito ay huwag siyang ibibigay kahit kanino hanggat walang pahintulot mula sa mga awtoridad. Nag-aalinlangang sagot ni Sister Maria. I am a de Vega, sister. Do you think I would do anything to harm a child? My husband and I want to give her a better life. Git ni Bianca
Ang kanyang boses ay tumataas na sa inis. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng mabilis na paghinto ng sasakyan sa labas ay nagpayanig sa katahimikan ng ampunan. Ang liwanag ng headlight ay tumama sa bintana, tila isang babala mula sa langit. Bumukas ang pinto ng opisina ng may dahas. Doon, nakatayo si Leah, hinihingal. Ang kanyang mga mata ay agad nadapo sa maliit na batang babaeng nakatayo sa tabi ni Bianca. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mga mata ng ina at ng anak. Tumigil ang mundo para kay Leah. Ang batang nasa harap niya ay hindi lamang isang estranghero. Siya ang buhay na larawan ng kanyang binhi. Ang hugis ng mga mata nito, ang kurbada ng mga labi, at ang paraan ng paghawak nito sa tela. Lahat ay tila isang salamin ng kanyang sarili. Ang bawat peklat sa kamay ni Leah ay tila kumirot sa matinding kagalakan at hapdi. Sulam! Ang bulong ni Leah ay punong-puno ng pagsamba at pangungulila. Talia! Gulat na bulalas ni Bianca, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. How did you find this place? Hindi pinansin ni Leah ang kalaban. Lumuhod siya sa harap ng bata. Hindi alintana ang dumi sa sahig. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliring may peklat ay nanginginig. Anak, ako ito. Ako ang iyong ina. Napaurong ang bata, natatakot sa intensidad ng damdaming nakikita sa mga mata ni Leah. Hinablot naman ni Bianca ang braso ni Sulam. Don't listen to her. She's a stranger, a crazy woman. Sister, tumawag kayo ng pulis. Bitawan mo ang anak ko, Bianca. Ang sigaw na yon ay galing kay Alejandro. Nakapapasok lang sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong nagdala ng hustisya. Lumapit siya at marahas na kinuha ang kamay ni Sulam mula sa pagkakasakal ni Bianca. Tapos na ang pagpapanggap mo, Bianca. I know everything. Alam ko ang ginawa niyo ni Inay. Alam ko ang pagnanakaw mo sa pondo. At alam ko ang balak mong gawin sa batang ito. Alejandro, listen to me. I did this for us. Iyak ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gusto ko lang na walang makasira sa pamilya natin. Ang batang ito, she's a threat to everything we built. Ang tanging banta sa pamilyang ito ay ang iyong itim na budhi. Malamig na tugon ni Alejandro. Hinarap niya ang madre. Sister, ako ang ama ng batang ito. Narito ang tunay na ina. Ang mga papeles na hawak ng babaeng yan ay peke, gaya ng buong pagkatao niya. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang lumapit si Sulam kay Leah. Tinitigan ng bata ang mga kamay ni Leah, ang mga mapupulang peklat na tila mga disenyo ng burda sa balat. Itinaas ng bata ang kanyang munting basahan, ang basahang may burda ng bituin. Ikaw po ba ang nagbigay nito? Tanong ni Sulam sa isang mahinang boses. Ang sabi ni Sister, ang nagburda nito ay ang taong pinakamahal ako sa mundo. Hindi na nakapagsalita si Leah. Niyakap niya ang bata ng buong higpit, ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang ulan na naglilinis sa 3 taon ng pagdurusa. Ang bawat hikbi ay isang panalangin ng pasasalamat. Sa wakas, ang nawawalang hibla ng kanyang buhay ay muling naikabit sa kanyang puso. Ngunit si Bianca, sa kanyang huling hantungan ng kasamaan, ay tumawa ng nakakapangilabot. Akala niyo ba ay napanalo niyo na ang lahat? Talia, Alejandro, baka nakakalimutan ninyo ang mansyon, ang kumpanya, ang lahat ng ari-arian ng mga De Vega ay nakapangalan na sa akin at kay Doña Consuelo. You have the child, yes, but you will have her in the streets, gutom at pulubi, gaya ng dati. Kinuha ni Bianca ang kanyang bag at naglakad palabas. Ngunit bago siya makarating sa pinto, hinarang siya ng 2 lalaking nakasuot ng barong, si Don Julian at ang isang abogado. Mali ka, Bianca, wika ni Don Julian. Ang lupang kinatatayuan ng inyong mansyon at ang bawat sentimo sa inyong kumpanya ay pag-aari ng mga Aragon. At narito
ang tunay na tagapagmana. Si Leah Aragon. We have filed the reversion of assets. Mula sa gabing ito, wala ka ng kahit isang kuko ng pag-aari sa mundong ito. Ang mukha ni Bianca ay naging estatwa ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinaghirapang nakawin ay naglaho na parang usok. Habang inilalabas ng mga awtoridad si Bianca, nanatili sina Leah, Alejandro at Sulam sa gitna ng silid. Ang pamilyang winasak ng kasinungalingan ay muling nabuo sa ilalim ng bubong ng isang ampunan. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, napansin ni Leah ang isang bagay sa leeg ni Sulam. Isang maliit na marka, isang sugat na tila bago pa lamang, at sa labas, ang sasakyan ni Doña Consuelo ay dahan-dahang huminto. Ang matanda ay nakatingin mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga daliri ay mabilis na naglalaro sa kanyang rosaryo. May huling baraha pa bang itataya ang matandang De Vega? O ito na ang simula ng huling pagtutuos? Ang bawat pag-ikot ng mga butil ng rosaryo sa mga daliri ni Doña Consuelo ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng katahimikan. Pumasok siya sa silid ng bahay kalinga nang may dahan-dahan. Ang kanyang itim na belo ay tila isang anino ng kamatayan na bumabalot sa paligid. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Sa halip, ang kanyang malamig na titig ay direktang bumaon sa puso ni Leah na noon ay mahigpit pang yakap ang batang si Sulam. Isang madamdaming pagtatagpo. Simula ng matanda, ang kanyang tinig ay tuyot at walang bakas ng pagsisisi. Akala ko ba ay sapat na ang apoy para ibaon ang lahat ng dumi ng nakaraan, Talia? Ngunit tila kasing tigas ng iyong mga kamay ang iyong kapalaran. Hinarap siya ni Alejandro. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng galit at ng nakasanayang takot sa kanyang ina. Inay, itigil niyo na ito. Hawak na namin ang bata. Alam na namin ang lahat ng kasinungalingan ninyo ni Bianca. Wala na kayong matatakbuhan. Tumawa ng mahina ang Donya, isang tunog na tila kaskas ng tuyong dahon sa semento. Matatakbuhan? Alejandro, ang pamilyang ito ay itinayo ko sa dugo at dangal. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong sirain lang ng isang hamak na mangbuburda ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang batang iyan. Itinuro niya si Sulam gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ang batang iyan ay may dugong De Vega, ngunit siya rin ay mantsa sa ating pangalan. Isang paalala ng iyong pagkakamali. Lumapit si Leah. Bit-bit ang kanyang anak. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ang tanging mantsa sa pamilyang ito ay ang iyong itim na budhi, Doña Consuelo. Ninakaw niyo ang aking anak. Pinanood niyo akong masunog sa kawalan. At hanggang ngayon, nagagawa niyo pang humawak ng rosaryo na tila ba ang langit ay nakikinig sa inyong mga dasal. Huwag mo akong pangaralan, Talia. Singal ng matanda. Sa wakas ay lumabas ang bagsik sa kanyang boses. Ginawa ko ang lahat para hindi tayo maging katawa-tawa sa mata ng lipunan. Ang isang anak na galing sa isang babaeng gaya mo ay hindi karapat-dapat sa aming pangalan. Kung gayon, ibabalik ko sa inyo ang inyong pangalan. Matikas na sagot ni Leah. Dahil ang batang ito ay hindi isang De Vega. Siya ay isang Aragon. At ang bawat sentimo na ginamit nyo para itayo ang inyong huwad na kaharian ay bibilhin ko pabalik hanggang sa wala nang matira sa inyo kundi ang inyong mga luma at kinakalawang na alahas. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, dahan-dahang lumapit ang maliit na si Sulam sa kanyang lola. Ang bata, sa kanyang kawalang malay, ay hinawakan ng laylayan ng itim na damit ni Doña Consuelo. Ang munting kamay ng bata ay tila isang liwanag na pilit na dumidikit sa kadiliman. Lola, bulong ni Sulam. Bakit po kayo malungkot? Gusto niyo po ba ng bituin? Ipinakita ni Sulam ang kanyang maliit na basahang may burda. Nanigas si Doña Consuelo. Sa isang sandali, ang kuta ng kanyang pagkatao ay tila niyanig ng inosenteng tinig ng bata, ngunit agad itong pinalitan ng pagkasuklam.
Marahas niyang iwinaksi ang kamay ng bata. Naging sanhi upang matumba ang maliit na si Sulam sa sahig. "Huwag mo akong hawakan, bastardo!" Sigaw ng matanda. "Inay!" Dumagundong ang boses ni Alejandro. Lumapit siya at binuhat ang anak. Pagkatapos ay hinarap ang kanyang ina ng may pinal na desisyon. "Mula sa gabing ito, wala na akong ina. Isama niyo ang inyong dangal at ang inyong mansyon sa hukay. Kami ay aalis na at hinding-hindi niyo na muling makikita ang anino ng batang ito." Lumingon si Alejandro kay Lia, isang tahimik na pagsusumamo para sa bagong simula. "Talia, Lia, aalis na tayo. Wala nang halaga ang lahat ng ito." Ngunit bago sila makalabas, hinarang sila ng isang opisyal ng pulisya na kanina pa palang nakikinig sa labas, kasama ang abogado ni Don Julian. "Doña Consuelo de Vega, inaaresto kayo sa kasong pagnanakaw ng bata, falsification of documents, at kaugnayan sa naganap na sunog sa Tondo 3 taon na ang nakalipas." Ang rosaryo sa kamay ni Doña Consuelo ay nalaglag at kumalat ang mga butil sa sahig. Ang tunog ng mga butil na tumatalbog sa marmol ay tila huling tibok ng kanyang kapangyarihan. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at sa unang pagkakataon, ang mapagmataas na donya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, hindi para manalangin, kundi dahil sa bigat ng kanyang sariling karma. Habang inilalabas ang matanda, tinitigan siya ni Lia sa huling pagkakataon. Walang tuwa sa mga mata ni Lia, tanging malalim na pagkahabag para sa isang taong piniling mamatay sa gitna ng sariling kasakiman. Ang burda ng buhay ay hindi natatapos sa isang pagkakamali. "Donya," bulong ni Lia habang papalayo ang mga pulis. "Ngunit ang sa inyo ay tuluyan ng naputol ang sinulid." Lumabas sina Lia, Alejandro at Sulam sa bahay kalinga. Ang hangin sa labas ay malamig ngunit sariwa, malayo sa lansa ng nakaraan. Sumakay sila sa sasakyan ni Don Julian, ngunit sa gitna ng biyahe, isang malakas na ubo ang kumawala sa dibdib ni Sulam. Napatingin si Lia sa bata. May bakas ng dugo sa panyo na ipinahid niya sa labi ni Sulam. Ang kanyang puso ay tila muling pinitpit ng matinding takot. "Alejandro, ang bata." Nanginginig na, sabi ni Lia. Maaari bang ang huling ganti ni Doña Consuelo ay hindi sa pamamagitan ng batas, kundi sa isang lihim na sakit na matagal na palang kumakain sa munting buhay ni Sulam dahil sa kapabayaan sa ampunan? O baka naman, ang sunog 3 taon na ang nakalipas ay may iniwan pang mas malalim na pinsala sa mga baga ng kanyang anak? Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na laban para sa buhay ni Sulam ay nagsisimula pa lamang. Hindi sapat ang ginto at pangalan para dugtungan ang buhay na unti-unti nang nauubos ang hininga. Ang mga salitang yon ng doktor ay tila isang malalamig na patak ng asero na bumaon sa pandinig ni Lia. Sa loob ng puting silid ng ospital, kung saan ang amoy ng gamot ay kasing pait ng kanyang mga alaala, nakaupo si Lia sa tabi ng kama ni Sulam. Ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana ay tumatama sa maputlang mukha ng bata. Ang batang katatagpuan pa lamang niya, ngunit tila muli nang binabawi ng tadhana. Sa kanyang kandungan, hawak ni Lia ang isang piraso ng telang pinya na may bahid ng tuyong dugo ng kanyang anak. Ang kaibahan ng pulang mantsa sa maputing tela ay isang malupit na paalala. Sa kabila ng pagbawi niya sa kanyang yaman at dangal bilang isang Aragon, nananatili siyang mahina sa harap ng kamatayan. Ang bawat mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa bawat tibok ng puso ni Sulam ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng pag-asa. "Lia, kumain ka muna. Kanina ka pa rito." Mahinang wika ni Alejandro. Nakatayo ang lalaki sa pintuan. Ang kanyang anyo ay hapo at puno ng pagsisisi. Ang bawat hakbang niya palapit ay tila may kasamang bigat ng libu-libong kasalanan. Hindi lumingon si Lia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa munting kamay ni Sulam na nakakabit sa mga tubo.
Ang sabi ng doktor, ang pinsala sa kanyang mga baga ay nakuha niya noong sanggol pa siya. Ang usok mula sa sunog sa tondo, hindi iyon tuluyang nawala. Nanatili itong laso na dahan-dahang kumain sa kanyang katawan habang wala ako sa tabi niya. Napayuko si Alejandro. Ang katotohanang ang kanyang kapabayaan ang naging mitya ng unti-unting paghina ng kanilang anak ay isang parusang mas matindi kaysa sa anumang kulungan. Ibibigay ko ang lahat, Lia. Kahit ang sarili kong buhay, mailigtas lang siya. Gagawin ko ang lahat para mahanap ang pinakamagaling na doktor sa mundo. Ang pera ay hindi nakapagpapahilom ng mga sugat na sadyang ibinaon ng panahon, Alejandro. Sagot ni Lia. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Sulam gamit ang kanyang mga daliring puno ng peklat. Noong nasusunog ang mga kamay ko para iligtas ang batang yon sa tondo, akala ko ay iyon na ang pinakamatinding sakit. Pero ang makita ang sarili kong anak na nahihirapang huminga dahil sa apoy na hindi ko nagawang apulahin 3 taon na ang nakalipas. Ito ang tunay na impyerno. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang iminulat ni Sulam ang kanyang mga mata. Sa kabila ng panghihina, pilit siyang ngumiti nang makita ang kanyang ina. Itinaas ng bata ang kanyang munting kamay at dahan-dahang hinaplos ang mga peklat sa kamay ni Lia. Mama, huwag ka pong umiyak. Bulong ng bata, ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla ng sinulid. Maganda po ang mga guhit sa kamay niyo, parang mga bulaklak na ginagawa niyo sa tela. Ang mga salitang iyon ay tila isang kutsilyong humiwa sa puso ni Lia. Ang kanyang mga peklat, ang mga markang itinuturing niyang sumpa at tanda ng kanyang kahihiyan ay nakikita ng kanyang anak bilang isang sining ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang pader ng puot na itinayo ni Lia sa loob ng 3 taon ay tila gumuho. Niyakap niya ang kanyang anak ng buong ingat. Tila ba ang kanyang sariling init ay sapat na upang itaboy ang kamatayan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Pumasok ang Narso na Morse na may dalang balita na nagpabilis sa pintig ng puso ni Lia. Ma'am, kailangan na po nating isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Pero may problema po sa blood supply. Ang blood type ni Sulam ay napakabihira at wala tayong mahanap na tugma sa ating blood bank. Agad na tumayo si Alejandro. Kunin niyo ang dugo ko. I am her father. Tiyak na magtutugma kami. Nagsimulang kumuha ng pagsusuri ang mga doktor, ngunit matapos ang ilang minuto, ang mukha ng doktor ay nanatiling seryoso. Hindi po kayo tugma, Ginoong De Vega. Mukhang ang dugo ng bata ay nagmula sa isang partikular at bihirang linya ng pamilya na hindi ninyo taglay. Napalingon si Lia kay Don Julian na noon ay nasa tabi rin nila. Alam ni Lia ang ibig sabihin nito. Ang dugong dumadaloy sa mga ugat ni Sulam ay ang dugong Aragon, isang linya na halos naglaho na sa mundo. At ang tanging tao na maaaring magkaroon ng kaparehong dugo ay isang kamag-anak na matagal na nilang itinuturing na kaaway. Isang tao na kasalukuyang nakapiit sa loob ng selda, si Doña Consuelo. Ang huling hibla ng pag-asa para sa buhay ni Sulam ay nasa kamay ng babaeng nagnanakaw ng kanyang kinabukasan. Kailangang magdesisyon ni Lia. Hahayaan ba niyang mamatay ang kanyang anak kasama ng kanyang pride o muli ba siyang luluhod sa harap ng babaeng sumira sa kanyang buhay para lamang sa isang patak ng dugo? Hinding-hindi ko siya hahayaang muling hawakan ng anak ko. Sigaw ni Lia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Pero Lia, siya na lang ang tanging paraan. Pagsusumamo ni Alejandro. Para kay Sulam, kailangang gawin natin ito. Kahit ako ang lumuhod sa kanya, gagawin ko. Sa labas ng ospital, ang ulan ay nagsisimula na namang bumuhos, tila isang paalala na ang bawat desisyon ay may kaakibat na sakripisyo. Habang si Sulam ay muling nawalan ng malay dahil sa hirap ng paghinga,
Naramdaman ni Leah ang bigat ng medalyon ng mga Aragon sa kanyang leeg. Magagawa kaya ni Leah na lunukin ang kanyang huling patak ng dangal para sa buhay ng kanyang anak, o ang huling hibla ng pag-asa ay tuluyan ng mapuputol sa gitna ng puot at paghihiganti? Ang gabi ay tila mas lalong dumilim, at ang tanging tanong na nananatili sa isipan ni Leah ay, hanggang saan ba kayang magpatawad ng isang ina para sa buhay ng kanyang anak? Ang bawat yabag ni Leah sa malamig at sementadong pasilyo ng piitan ay tila isang mabigat na parusa sa kanyang sarili. Ang bawat hakbang ay paglunok sa kanyang huling patak ng dangal. Ang amoy ng kinalawang na bakal at lumang pader ay malayo sa amoy ng pinya at mamahaling pabango na kinasanayan niya sa nakalipas na 3 taon. Narito siya, ang maestra ng pinya, ang tagapagmana ng mga Aragon, naluluhod sa harap ng babaeng nagtangka sa kanyang buhay. Sa loob ng isang masikip at madilim na silid-pulungan, nakaupo si Doña Consuelo. Ang kanyang marangyang terno ay pinalitan na ng kulay kahel na uniporme. Ang kanyang buhok na dati ay maingat na nakaayos ay ngayon ay gulo-gulo at tila nawalan na ng kislap. Ngunit nang makita niya si Leah, ang mapait na kislap ng kanyang mga mata ay muling nagliwanag. Narito ka na naman, Taya, o Leah, o kung sino ka man sa likod ng iyong mga maskara. Bungad ng matanda, ang tinig ay puno ng panunuya. Hindi ba't nakuha mo na ang lahat? Ang yaman ko, ang kumpanya, ang anak ko. Bakit ka pa naririto sa isang lugar na hindi naman karapat-dapat sa iyong dugong bughaw? Tumayo si Leah sa tapat ng bakal na rehas. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa bulsa ng kanyang suot, pinipigilan ang panginginig. Hindi ako narito para sa iyo, Consuelo. Narito ako para sa buhay ng aking anak. Natahimik ang matanda. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bata? Ang batang itinuring kong dumi sa aking pangalan? Bakit? Ano ang nangyari sa kanya? Naghihingalo ba ang munting Aragon? Kailangan niya ng dugo, Consuelo. Ang boses ni Leah ay naging isang pakiusap na halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang dugo nating mga Aragon, ang dugo mo. Ikaw na lang ang tanging makakapagligtas kay Sulam. Isang halakhak na walang saya ang kumawala sa matanda. Ngayon ay kailangan mo ang dugong itinuring mong pusong itim. Ngayon ay lalapit ka sa akin habang ako ay nasa loob ng rehas. Ang tadhana ay tunay na mapaglaro. Ano ang kapalit, Talia? Kung ibibigay ko ang aking dugo, palalayain mo ba ako? Ibabalik mo ba ang aking mansyon? Napapikit si Leah. Naramdaman niya ang hapdi ng kanyang mga peklat sa kamay. Hindi ko kayang baguhin ang batas, ngunit ibibigay ko sa iyo ang huling hiling mo bago ka mabulok dito. Isang pagkakataon na makagawa ng tama bago ka tuluyang malimutan ng mundo. Patawad. Iyan ang hiling ko, patuloy ni Leah habang hinuhubad ang kanyang guwantes. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay kay Doña Consuelo. Tignan mo ang mga kamay na ito. Ito ang resulta ng iyong galit. Pero ang batang nasa ospital ngayon, wala siyang kasalanan sa ating digmaan. Huwag mong idamay ang inosenteng buhay sa iyong puot. Kinuha ni Leah ang isang maliit na piraso ng tela mula sa kanyang bulsa. Ito ang basahang may burda ng bituin na gawa ni Sulam. Inabot niya ito sa pagitan ng mga rehas. Ginawa ito ni Sulam. Ang sabi niya, para daw ito sa kanyang lola dahil baka daw ay nilalamig ka rito. Sa kabila ng lahat ng ginawa mo, minahal ka pa rin ng batang hindi mo man lang nagawang yakapin. Nang mahawakan ni Doña Consuelo ang tela, tila may isang kuryenteng tumama sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang inosenteng disenyo ng bituin, ang hindi perpektong mga tahi na puno ng malasakit. Ito ang naging huling sandata na nagpabagsak sa pader ng kanyang pagkatao. Ang matigas na puso ng Donya ay dahan-dahang nagkaroon ng lamat. Isang patak ng luha, ang unang luha ng pagsisisi, ang bumagsak sa telang gawa ni Sulam.
Gawin niyo na ang dapat gawin. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay naging marupok. Kunin niyo na ang dugo ko. Hayaan ninyong ang mantsa sa aking kaluluwa ay mabura man lang ng isang patak ng buhay para sa kanya. Sa loob ng klinika ng piitan, dahan-dahang isinagawa ang pagkuha ng dugo. Habang nakatingin si Lia sa dumadaloy na pulang likido mula sa braso ng matanda patungo sa bag ng dugo, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng paglaya. Ang dugo ni Consuelo ay hindi nalason para sa kanya. Ito ay naging simbolo ng isang masakit ngunit kailangang sakripisyo. Pagkatapos ng operasyon, bumalik si Lia sa ospital. Ang bawat sandali sa waiting area ay tila isang kawalang hanggan. Nakaupo si Alejandro sa tabi niya, hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Ang katahimikan ay binasag lamang ng pagbukas ng pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, hinihingal at pawis na pawis. Tumingin siya kina Lia at Alejandro. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tagumpay ang pagsasali ng dugo. Simula ng doktor. Ngunit ang katawan ni Sulam ay labis na nanghina. Ang susunod na 24 na oras ang magsasabi kung tatanggapin ng kanyang katawan ang bagong buhay na ibinigay sa kanya. Kailangan nating maghintay at manalangin. Nanatili si Lia sa harap ng glass window ng intensive care unit. Pinapanood niya ang maliit na dibdib ni Sulam na dahan-dahang tumataas at bumababa. Ang bawat hininga ng bata ay tila isang himala sa kabilang dako. Sa loob ng kanyang madilim na selda, yakap-yakap ni Doña Consuelo ang maliit na telang may burda ng bituin. Sa gitna ng dilim, ang dating reyna ng mga De Vega ay umiiyak ng tahimik. Ang kanyang boses ay walang ibang binabanggit kundi ang pangalan ng kanyang apo. Tagumpay ba ang sakripisyo o ang huling hibla ng buhay ni Sulam ay tuluyan na ring mapuputol sa kabila ng alay ng kapatawaran? At sa pagbabalik ng liwanag, may puwang pa ba para sa pamilyang muling nabuo sa gitna ng dugo at luha? Ang hangin sa labas ng ospital ay dahan-dahang humupa, tila nagbibigay daan sa isang panibagong simula o isang pinal na pamamaalam. Ang unang sinag ng araw na pumasok sa bintana ng ospital ay tila isang gintong sinulid na nagtatahi sa pagitan ng dilim at liwanag. Matapos ang 24 na oras ng paghihintay na tila ba tumagal ng isang siglo, ang bawat hininga ni Lia ay nakakandado sa bawat kurap ng monitor sa tabi ni Sulam. Ang katahimikan ng silid ay binabasag lamang ng mahina at regular na ritmo ng makina, isang tunog na nagsisilbing tanging musika sa kanyang pag-iisa. Dahan-dahang gumalaw ang maliliit na daliri ni Sulam. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. At sa dahan-dahang pagmulat ng kanyang mga mata, ang mundo ni Lia ay tila muling nabuo. Mama! Ang bulong ni Sulam ay kasing hina ng pagaspas ng pakpak ng paru-paro. Ngunit para kay Lia ito ay isang sigaw ng tagumpay na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Narito ako, anak. Narito ang mama. Hikbi ni Lia habang maingat na hinahalikan ang noo ng bata. Ang init ng balat ni Sulam ay isang himalang mas mahalaga kaysa sa lahat ng gintong Aragon at De Vega. Ang dugong na nalaytay sa mga ugat ng bata ay naging tulay na nagdugtong sa naglahong nakaraan at sa nagbabadyang kinabukasan. Sa labas ng silid, nakasandal si Alejandro sa pader. Hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi siya pumasok. Alam niyang sa sandaling ito, ang silid ay para lamang sa ina at anak. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay punong-puno ng pasasalamat. Ang lalaking minsang nagpatapon sa sariling pamilya ay ngayon ay handang maging anino na lamang basta't masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Nang lumabas ang doktor at kumpirmadong wala na sa panganib ang bata, tila isang malaking tinik ang nabunot sa dibdib ni Alejandro. Lumapit siya kay Lia na noon ay lumabas sandali para kumuha ng tubig. Lia! Tawag ni Alejandro. Ang kanyang tinig ay puno ng pagpapakumbaba. Nakausap ko na ang mga abogado. Inihanda ko na ang lahat ng papeles
para sa legal na pagkilala kay Sulam bilang isang De Vega Aragon. At tungkol sa kumpanya, ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng kontrol. Hindi ko kailangan ng kayamanan para patunayan ang aking sarili. Ang tanging hiling ko lang ay hayaan mo akong maging bahagi ng buhay niya, kahit bilang isang estranghero na nagbabantay mula sa malayo. Tinitigan ni Leah si Alejandro. Nakita niya ang pagod, ang pagsisisi at ang katotohanang ang lalaking ito ay nagbago na rin sa gitna ng apoy. Ang pagpapatawad ay hindi isang burda na natatapos sa isang gabi, Alejandro. Marami pang hibla ang kailangang ayusin. Marami pang buhol ang kailangang kalasin. Ngunit para kay Sulam, hahayaan kitang manatili, hindi bilang asawa, kundi bilang ama na kailangan niya. Ilang linggo ang lumipas at sa wakas ay nakauwi na sila. Ngunit hindi sa mansyon ng mga De Vega at hindi rin sa dampa sa gilid ng dagat. Pinili ni Leah na bumalik sa kanyang bagong gawang atelier na matatagpuan sa gitna ng isang tahimik na hardin. Doon, muling binuksan ni Leah ang kanyang mga gamit sa pagbuborda. Isang hapon, habang tinuturuan ni Leah si Sulam na humawak ng malaking karayom, isang package ang dumating mula sa piitan. Ito ay isang maliit na kahon na may kasamang sulat. Sa loob ay ang rosaryo ni Doña Consuelo at ang medalyon ng mga Aragon na ibinalik ng matanda. Binasa ni Leah ang sulat ng tahimik. Ang bawat tahi ng aking buhay ay naging isang pagkakamali dahil pinili ko ang kinang ng ginto kaysa sa tibay ng pagmamahal. Sulaiman, ang iyong pangalan ay nangangahulugang kapayapaan. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang huling hiling ng isang matandang naghihintay na lamang sa kanyang pagpanaw. Huwag mong hayaang ang sinulid ng iyong buhay ay mabahira ng puot na sumira sa akin. Niyakap ni Leah ang kanyang anak habang pinagmamasdan ng papalubog na araw. Ang kanyang mga kamay na puno ng peklat ay hindi na nanginginig. Ang bawat tusok niya sa tela ay puno na ng pasasalamat at pag-asa. Mama, ano po ang ibuburda natin ngayon? Tanong ni Sulam. Ngumiti si Leah, isang ngiting kasing ningning ng umaga. Ibuburda natin ang isang bagong kwento, anak. Isang kwento kung saan ang bawat peklat ay nagiging bulaklak at ang bawat luha ay nagiging gintong hibla ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Don Julian. Isang balita mula sa Europa tungkol sa isang lalaking may dalang kaparehong medalyon ng mga Aragon. Isang lalaking nagsasabing siya ang tunay na tagapagmana na matagal nang ipinagpalagay na pumanaw sa digmaan. Ang kapayapaan ba ay panandalian lamang o may panibago na namang hamon na susubok sa tatatag ng bagong tahi na buhay ni Leah? Hindi ka ang huling Aragon, Leah. At ang lahat ng hawak mo ngayon ay maaaring bawiin sa isang iglap lamang. Ang mga salitang iyon ni Don Julian ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng mainit na atelier ni Leah. Katatapos lamang niyang turuan si Sulam na magligpit ng mga makukulay na sinulid at ang bata ay mahimbing na ngayong natutulog sa sofa. Ngunit ang kapayapaang kinalulubugan ni Leah sa loob ng ilang linggo ay biglang nabasag. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag na sa paghawak ng karayom, ay tila naramdaman muli ang pamilyar na panginginig ng pangamba. Lumingon si Leah kay Don Julian. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Anong ibig ninyong sabihin, Don Julian? Ang medalyon, ang mga papeles ni Aling Martha. Lahat ng yon ay nagpapatunay na ako ang tagapagmana ni Clara Aragon. Totoo iyon, Leah. Seryosong sagot ni Don Julian habang inilalapag ang isang lumang litrato sa mesa. Ngunit may isang lihim na hindi na isama sa mga kwentong narinig mo. Ang iyong ina ay may kapatid, isang lalaking matagal nang ipinagpalagay na pumanaw sa isang aksidente sa dagat bago ka pa isilang. Ngunit ayon sa mga ulat mula sa Espanya, ang lalaking iyon ay nabuhay, nagkapamilya, at ngayon, ang kanyang anak na si Gabriel ay narito sa Maynila
upang bawiin ang titulong Aragon. Naramdaman ni Leah ang dahan-dahang pagguho ng kanyang kuta. Pagkatapos ng lahat ng apoy, ng lahat ng luha, at ng lahat ng dugong dumanak para mabuo ang buhay nila ni Sulam, may isa na namang anino mula sa nakaraan ng darating upang bawiin ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak at sa tanging tahanang nahanap nila. Maestra, may panauhin po sa labas. Anunsyo ng isa sa kanyang mga tauhan. Pumasok ang isang lalaki. Matikas, matangkad, at may mga matang kasing talim ng agilang nakaukit sa medalyon ni Leah. Ngunit sa halip na puot, ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kapangyarihang hindi kailangang magmura para makaramdam ng takot. Siya si Gabriel. So, ikaw ang pinsan kong matagal nang nagtatago sa likod ng mga tela. Bungad ni Gabriel sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. I heard about what you did to the De Vegas. Impressive. But an empire built on the wrong foundation will eventually fall. And I am here to claim the foundation that belongs to my father. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Alejandro. Agad siyang tumayo sa tabi ni Leah. Ang kanyang anyo ay handang makipaglaban. I don't know who you are, but you have no right to barge in here and threaten the maestra. Ang lahat ng meron si Leah ay pinaghirapan niya. At sino ka naman? Ang asawang nagtapon sa kanya sa putikan? Tawa ni Gabriel, isang tunog na puno ng pang-uuyam. Don't play the hero now, De Vega. Your family is the reason why the Aragons suffered. At ikaw, Leah, handa ka bang mawala ang lahat para sa isang batang hindi mo naman kayang protektahan? Tiningnan ni Leah si Sulam na payapang natutulog. Pagkatapos ay hinarap niya si Gabriel. Hinubad niya ang kanyang guwantes at ipinakita ang kanyang mga peklat. Ang mga markang ito ay hindi gawa ng titulong Aragon, Gabriel. Gawa ito ng apoy na hinarap ko ng mag-isa. Kung akala mo ay matatakot mo ako sa mga papeles at lumang titulo, nagkakamali ka. Ang tunay na tagapagmana ay hindi yung may hawak ng pangalan, kundi yung handang magsunog ng sariling laman para sa dangal ng pamilya. Inilabas ni Gabriel ang isang maliit na balumbon ng tela. Nang buksan niya ito, nanigas si Leah. Ito ay isang kalahating tapos na borda, ang kapares ng medalyon ni Leah. Isang disenyo na tanging mo ang mga Aragon lamang ang nakakaalam kung paano tatapusin. Kung ikaw ang tunay na maestra, tapusin mo ito. Hamon ni Gabriel. If you can finish the huling sulam, the last stitch, sa loob ng 3 gabi, aalis ako at hindi na muling magpapakita. But if you fail, you will sign over everything to me. The assets, the atelier, and the Aragon name. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat tibok ng puso ni Leah ay tila sumasabay sa takbo ng orasan. Ang kanyang mga kamay ay muling kumirot, tila naaalala ang hapdi ng bawat tusok. Alam ni Leah na ang disenyo ng huling sulam ay isang teknikal na imposibilidad para sa mga kamay na may peklat na gaya ang sa kanya. Ito ay nangangailangan ng bilis at katumpakan na tila ninakaw na sa kanya ng apoy. Leah, huwag mong tanggapin. Bulong ni Alejandro, hawak ang kanyang braso. We can fight this in court. Don't risk everything on a single piece of cloth. Ngunit tumingin si Leah sa kanyang anak. Pagkatapos ay kay Gabriel. Alam niya na ang digmaang ito ay hindi matatapos sa mga abogado. Kailangan niyang patunayan na ang kanyang sining ay mas matatag kaysa sa anumang dugo o titulo. Tinatanggap ko ang hamon. Matikas na sagot ni Leah. Ngunit kapag natapos ko ito, hindi ka lang aalis. Isusumpa mo sa harap ng altar na wala ng sinumang Aragon o De Vega ang muling gagambala sa katahimikan ng aking anak. Umalis si Gabriel na may mapanuring ngiti. Naiwan si Leah na nakatingin sa kalahating tapos na tela. Ang ulan sa labas ay muling nagsimulang pumatak. Ang bawat patak sa bubong ay tila isang babala. Sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Leah ang kanyang pinakamanipis na karayom. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot at pagod.
Kayaban ng kanyang mga wasak na kamay na lumikha ng isang perpektong obra sa loob ng 3 gabi? O ang huling hamon na ito ang tuluyang puputol sa sinulid ng kanyang tagumpay? Habang tinitignan niya ang maputing tela, isang patak ng pawis ang nahulog mula sa kanyang noo. Ang bawat segundo ay tila isang kaaway. Paano mo itatahi ang kinabukasan kung ang iyong nakaraan ay patuloy na humihila sa iyong mga kamay? Ang sining na hindi dumaan sa apoy ay walang kaluluwa, at ang kamay na walang peklat ay hindi marunong humawak ng tunay na tagumpay. Ang unang gabi ay naging isang pakikipagtuos sa pagitan ng katawan at ng kalooban. Sa loob ng tahimik na atelier, ang tanging liwanag ay ang mula sa isang lampara na tumatama sa maputing telang pinya. Hawak ni Leah ang karayom, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila matitigas na kahoy. Sa bawat tusok, ang hapdi ng kanyang mga peklat ay gumagapang hanggang sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang init ng sariling dugo nang muling bumuka ang isa sa kanyang mga sugat, nag-iiwan ng maliit na pulang mantsa sa gilid ng tela. Sa ikalawang gabi, pumasok si Alejandro. Hindi siya nagsalita. Sa halip, lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Leah. Kinuha niya ang isang mangkok ng maligamgam na tubig na may mga talulot ng rosas at dahan-dahang hinugasan ang mga kamay ng babae. Leah, hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa, bulong ni Alejandro. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Hayaan mong ako ang maging sandigan mo sa gabing ito. Kung kailangang manatili akong gising para bantayan ang bawat paghinga mo, gagawin ko. Tinitigan ni Leah ang lalaki. Sa gitna ng pagod, nakita niya ang luma at punit na panyo na itinabi ni Alejandro sa loob ng 3 taon. Doon niya naintindihan, ang huling sulam ay hindi tungkol sa paggawa ng isang perpektong disenyo. Ito ay tungkol sa pagtatagni-tagni ng mga piraso ng pusong nawasak. Dumating ang 3 at huling gabi. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga bisig, itinuon ni Leah ang kanyang buong pagkatao sa huling bahagi ng burda. Ang disenyo ng agila ay dahan-dahang nabubuo, ngunit hindi ito isang ordinaryong agila. Ang mga pakpak nito ay may mga disenyo ng apoy, at ang mga mata nito ay gawa sa pinakamakinang na sinulid na tila lumuluhan ng ginto. Ang bawat hibla ay isang kwento ng kanyang paghihirap. Ang bawat buhol ay isang simbolo ng kanyang katatagan. Nang sumikat ang araw, dumating si Gabriel kasama si Don Julian. Ang lalaki ay lumapit sa mesa at tinitigan ang gawa ni Leah. Nanatiling tahimik ang lahat habang maingat na hinahawakan ni Gabriel ang tela. Dahan-dahan, ang matigas na anyo ni Gabriel ay nagbago. Nakita niya ang mantsa ng dugo sa gilid ng burda, ang dugong Aragon na ibinuhos ni Leah para matapos ang obra. Ibinaba niya ang tela at yumuko sa harap ni Leah. Patawarin mo ako, pinsan. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging malumanay. Hindi ako narito para bawiin ang yaman mo. Narito ako dahil nais kong masiguro kung ang huling Aragon sa Pilipinas ay mayroon pang pusong kasing tibay ng ating mga ninuno. Ang sining mo. Ito ang tunay na titulo. Walang papel o ginto ang makakatalo sa obrang ito na itinahi mo gamit ang iyong sariling dugo. Iniabot ni Gabriel ang isang dokumento kay Leah. Ito ay ang pagsuko ng lahat ng kanyang claim sa mga ari-arian ng pamilya. Ang lahat ng ito ay sa iyo, maestra. Ipinagmamalaki ko na may isang katulad mo na nagdala ng ating pangalan sa gitna ng unos. Pagkalipas ng ilang buwan, ang lahat ay dahan-dahang bumalik sa kaayusan. Ang balita tungkol sa pagkapiit ni Doña Consuelo at Bianca ay naging isang babala sa buong lipunan tungkol sa hangganan ng kasakiman. Ang mansyon ng mga De Vega ay ginawang isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng karahasan at sunog, kung saan itinuturo ang sining ng pagbuburda bilang paraan ng paghilom.
Isang hapon sa hardin ng kanilang bagong tahanan, nakaupo sina Lia at Alejandro habang pinapanood ang maliit na si Sulam na naglalaro sa damuhan. Ang bata ay tumatakbo, hawak ang isang makulay na saranggola na may borda rin ng bituin. Lumapit si Alejandro at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Lia. Sa pagkakataong ito, hindi na ito ang kamay ng isang biktima, kundi kamay ng isang reyna na nahanap na ang kanyang kapayapaan. Lia, maari ba tayong magsimulang muli? Tanong ni Alejandro. Hindi bilang mga De Vega o Aragon, kundi bilang 2 taong natutong magmahal sa gitna ng mga peklat. Ngumiti si Lia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Ang sinulid ng ating buhay ay naputol na noon, Alejandro. Ngunit ang maganda sa sining ng pagsusulam, maaari tayong lumikha ng bagong disenyo mula sa mga pirasong natira. Niyakap ni Alejandro si Lia habang lumalapit si Sulam sa kanila. Ang pamilyang dumaan sa apoy, sa baha, at sa matinding panlilinlang ay sa wakas ay buo na. Ang bawat sugat ay naging bahagi ng isang magandang obra na tinatawag na buhay. Sa huling sandali, itinaas ni Lia ang kanyang mga kamay. Ang mga peklat ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon, ang mga ito ay tila naging mga gintong hibla na nagpapatunay na ang tunay na kagandahan ay hindi matatagpuan sa kutis na makinis, kundi sa pusong marunong magpatawad at muling bumangon. Ang huling sulam ay natapos na, at sa bawat hibla nito nakasulat ang salitang pag-asa. Ang kwento ni Lia ay hindi lamang isang tiyotwit tungkol sa paghihiganti. Ito ay isang awit ng paghilom.